بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang papuri ay tayong kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Sa pagpapatuloy po mga kapatid ng ating pag-aaral dito sa wikang Arabic, alhamdulillah, nung mga nakaraang linggo ay nakuha po natin ang 7 letra mula sa mga alpabeto ng wikang Arabic. At ito po ay yung nagsimula tayo ng dal, okay, hanggang natapos tayo ng sod. So, nagsimula tayo ng dal hanggang natapos tayo ng letrang sod. At alhamdulillah at na-review din natin, binasa natin ulit sa bandang huli mula alif hanggang yung natapos natin, yung letrang sod. So ngayon po mga kapatid ay dadako po tayo dito sa pangatlong parte na kung saan ay kukunin ulit natin yung 7 letra din na sumunod doon sa nakuha natin nung nakaraang linggo. At ito po ay magsisimula sa letrang dod, okay? At magtatapos sa letrang qaf. Okay? At inshallah, kukunin po natin din dito, katulad ng nakagawian natin, na kung saan kinukuha natin yung letrang, yung mga kung saan hinuhugot o kinukuha o saan nagmumula itong mga letrang ito mula sa ating bunganga. Okay? So inshallah, ay gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pag-aaral at naway kanyang kaluguran ang ating mga gawain. So ngayon po ay umpisahan natin sa letrang dod. Okay? Ito po ang letrang dod, ganito po ang itsura niya. Okay? Kung mapapansin niyo yung nakaraang yung sinundan niyang letra, yung sod, ay magkaparehas sila ng paraan ng pagsusulat. Okay? Ang pagkakaiba lamang nila ay ang sod ay wala pong tuldok, samantalang yung dod, okay, meron po siyang tuldok. Okay? So, saan naman ito nanggagaling? Okay? So, papakita natin. Okay? So, ang letrang dod ay, kung mapapansin ninyo, ay dito po siya nanggagaling sa parting ito. Okay? Doon sa gilid ng ating dila. Okay, gilid po ng ating dila. Okay, dyan po siya nanggagaling. Paano ito binibigkas? So, nasa atin po kung saan natin ilalagay yung ating dila. Okay? Kasi ang paraan nito, ang paraan niya ay yung gilid ng ating dila, ito man ay sa kanan o kaya sa kaliwa, ay yun ay ilalagay natin dun sa taas ng ating ngipin, okay? Doon din sa gilid, okay? Sa parting gilid niya, okay? So, ganun nabibigkas itong letrang dod, okay? Kaya nga, dod, yung mapapansin niyo pag binibigkas ko, dod, okay? Medyo na ano yung bibig ko, di ba? Kasi nga, yung dila ko, dinidikit ko doon sa itaas ng aking ngipin. So, paano yun nangyayari? So, ipakita natin dito sa 3D niya. Okay? Para maging malinaw. Okay, dyan. So, kung titignan ninyo mga kapatid, ang dot ay ganyan natin. Dito po siya sa gilid ng gagaling. Okay? Dito sa gilid. Okay? Dito sa part na ito, kaya naman dito sa part na ito. Okay? Sa gilid. Anong ginagawa natin? Itong gilid na ito, dinidikit natin doon sa
taas dito, ngipin natin. Diyan din sa gilid. Okay? Dito sa parte na ito o kaya naman sa kabila. Okay? Dito sa kabila na ito. Ibig sabihin, yung gilid dito, didikit mo doon sa gilid doon sa taas. Okay? Dod. Kaya doon lumalabas ang letrang dod. Okay? Medyo mahirap talaga itong letra na ito na bigkasin. Okay? Kailangan talaga nito ng practice. Okay? So, inshallah, makukuha din ninyo ito. Ang importante lang dito, malaman ninyo kung saan talaga nanggaling. Okay? So, yung gilid dito, sabi natin, o kaya naman dito sa kabila, ididikit mo dun sa taas. Okay? O kaya dito, idikit mo dun sa taas doon. So, tapos bigkasin mo ang dot. Okay? Ganun po binibigkas. Okay? Sunod na letra, inshallah, ang to. Okay? Ito naman ang to, letrang to. Okay? Ito po yung letrang to na tinatawag nating mabigat na binibigkas na to. Okay? O kaya malaking to. Okay? At ang kaparehas niya sa pagbigkas, yung ta. Okay? Yung ta na normal. Okay? Ito po yung ta. Yung naunang nakuha natin sa taas. Ito naman ang to. So, medyo malaking ta siya. Okay? Malaking ta. So, ang pagbigkas nito mga kapatid ay titignan natin kung saan siya galing. So, okay. So, mga kapatid, dito siya nagagaling. Okay? So, papansin nyo yun, yung maliit na yun, itong tinuturo ko dito, yan po ang to. Okay? Yan ang to. So, anong ginagawa natin? Ipakita natin. Okay? Okay. So, bali, ang to, mga kapatid, ay dito siya sa parte na ito. Okay? Kinukuha. Diyan, sa taas din siya. Okay? Anong ginagawa natin? Itong parte na ito ng dila natin, ito, okay? Itong sinasabi nating dulo ng ating dila, okay? So, ang ginagawa natin dito ay dinidikit natin doon sa itaas din, okay? Itaas dito, okay? Medyo nakadikit ng konti dyan sa ating ngipin, okay? So, itong taas na ito, itong dila natin na ito na part, okay, itong tinuturo ko, ididikit mo dun sa taas. Okay? Okay, sa likod dito. At ang ginagawa mo ay binubuo mo yung hangin. Okay? Tapos binibigkas mo yung to at doon mo pinapalabas yung hangin. Okay? Ibig sabihin, kailangan mamuo muna doon yung hangin doon sa loob, tapos bigkasin mo yung to. Doon mo mabibigkas ng tama ang letrang to. Okay? Kaya nga, to, to. Okay? Yung dila mo doon sa baba, itong parte na ito, dinidikit mo doon sa itaas. At doon lumalabas ang letrang to. Okay? Yan po ang letrang to, mga kapatid. Okay? Ito naman ang letrang the. Okay? Ang letrang the. Okay? Paano siya binibigkas? At bago natin kunin yon ay itong itsura niya, makikita ninyo na parehas sila ng paraan ng pagsusulat sa letrang to. Ang pagkakaiba lamang nila, yung to wala pong tuldok, okay? At yung do naman ay meron pong tuldok, okay? Sa itaas. So, yan po ang letrang do. So, paano siya binibigkas? Halos magkapares din sila ng to. Okay? Halos magkapares sila. Ang pagkakaiba nila, pakita mo na kung saan siya banda. So, yan po ang do. Mapansin nyo, do. Ang ginagawa natin dyan sa do ay yung dila natin, dinidikit natin dun sa ngipin mismo, dun sa ibabaw, sa itaas ng ngipin natin. Okay? Paano yun nangyayari? Tingnan natin ang 3D. 3D niya. So, ito mga kapatid, ang parte na dinidikit natin. Ganun din, yung do, dito sa parte na ito, ginagawa natin dyan, ay dinidikit po natin dun sa itaas ng ngipin natin dyan.
dito. Pinapatong natin dito sa itaas ng ngipin natin. Okay? Itong dila natin na ito. Tapos, pag binibigkas mo siya, pinapalabas mo yung hangin. Kaya, ganun. The. So, dyan po nabibigkas ang letrang the. Okay? So, yan po yung parte niya. Ang sunod naman pong letra ay ang letrang Ain. Okay? So, yan po ang letrang Ain. Yan. Ganito po siya na isusulat. Yan. Ain. Okay? So, ang Ain po ay ganyan po ang kanyang itsura. At kapag binibigkas po ito ay dito po ito sa ating lalamunan. Okay? Sa parte ng ating lalamunan. So, tingnan po natin siya kung saan po siya nanggagaling. Yan po. Yan po. Dito po nanggagaling ang ain. Okay? Sa ating lalamunan. So, ang kasama niya ay letrang ha. Okay? Ain. So, dito po sa gitna ng ating lalamunan nanggagaling ang ain. Okay? So, ang kadalasan na nagkakamali dito ay kapag binabanggit ang alif at saka ain. Okay? So, minsan yung alif nagiging ain, yung ain naman nagiging alif. Lalo na kapag nagsama itong dalawa na ito, yung alif at saka ain. Okay? So, medyo talagang nahihirapan yung ilan sa ating mga kapatid na bigkasin ang kung alin ba ang alif at kung alin ba ang ain. Okay? So, tandaan nyo palagi, ang ain mga kapatid ay dito po sa ating gitna ng lalamunan binibigkas. Okay? Kumbaga yung pag binibigkas natin ito ay mararamdaman mo talaga na parang itong lalamunan mo ay hinihigpitan mo siya. Ain, ain. Okay? Ain, ain. Na parang hinihigpitan mo siya na binubuka mo. Ganon. Okay? So, dyan po nanggagaling ang letrang ain. Okay? So, sunod na letra mga kapatid. Okay? Ang gain. Letrang gain. Yan po ang letrang gain. Kung mapapansin nyo po, ang sinundan niyang letra, ain, di ba? So, magkaparehas sila ng paraan ng pagsusulat. Ang pagkakaiba lamang nila ay yung tuldok sa itaas. Ito po ang gain kapag may tuldok siya sa itaas. Samantalang yung ain ay wala pong tuldok sa itaas. Yan po. So, saan naman nanggagaling ang gain? Okay? Tingnan natin. So, ang gain mga kapatid ay mas mataas siya sa ain. Okay? Dito pa rin siya sa parte ng lalamunan natin. Pero yung gain ay dito po siya sa taas. Okay? Doon sa ibabaw. Okay? Gain. Okay? Gain. So, dyan po siya nanggagaling. Okay? Gain. Gain. Okay? So, yan po ang letrang gain. Okay? So, kadalasan na nagkakaroon ng kalituhan dito, yung gain at saka jim. Okay? Yung jim, sabi natin, ay dito siya nanggagaling, yung jim. Okay? Sa parte na ito. Yung gitna ng dila natin, tinataas natin. Yan po yung jim. Okay? Samantalang ito, gain, dito po siya sa ating lalamunan. Okay? Yan po ang letrang gain. Okay? Yan po ang letrang gain. Susunod na letra, okay, mga kapatid, ay yung letrang fa. Okay? Fa. At para sa kaalaman ng karamihan, sa wikang Arabi po, wala po tayong letrang P. Okay? P. Okay? So, kasi nga minsan, kapag nagbabasa, yung mga kapatid natin, lalo na sa banal na Quran, ay minsan nababanggit nila yung P. Okay? So, sa wikang Arabi po, tandaan po natin, wala pong letrang P. Okay? Ang mayroon lang po tayo sa wikang Arabi ay fa. Fa. Okay? Yung katumbas nito, letrang F. Okay? Sa English.
Okay? So, ang mayroon tayo ay letrang fa. So, saan nanggagaling ang fa? So, malinaw na ito ay nanggagaling sa ating sa ating bibig. Okay, dito po nanggagaling ang letrang fa. Okay, fa. Kung mapapansin niyo, pinapalabas mo yung hangin. Kaya nababanggit mo ang letrang fa. Okay, fa. Fa, ganun po. So, ibig sabihin, pinagdidikit mo yung bibig mo, pero pinapalabas mo yung hangin para mabasa mo ang letrang fa. So, dyan po nanggagaling ang letrang fa. So, kumbaga kung ano natin, ito yung wala po siyang wala pa ng bibig, di ba? So, sa sunod na letra na tayo. Ang letrang qaf. Okay? So, papansin nyo mga kapatid, yung letrang fa at saka qaf ay kapag sinusulat sila, magkaiba sila. Okay? So, wag po ninyong pag-isahin, okay? Yung pagpamamaraan ng pagsusulat sa kanila. Kasi kapag pinag-isa natin, marahil malilito ka sa pagbabasa. Okay? So, ganyan po ang letrang fa, medyo mas mahaba siya. Kumbaga, yung letrang ba, okay? Ganyan. Yung itsura niya, di ba? Lagyan mo lang ng ulo sa itaas at saka tuldok sa itaas. So, yan po ang letrang fa. Samantalang ang qaf, mapapansin nyo na medyo mas kurbada siya. Okay? Yung pagsusulat sa kanya. Okay? Mas malalim, kumbaga. Samantalang itong fa ay mas mababaw. Yung qaf mas malalim. At yung qaf, okay? Meron po siyang tuldok na dalawa sa itaas. So yan po ang binibigkas po ang letra na ito ng qaf. Okay? Letrang qaf. So, titignan natin saan siya nanggagaling. Letrang qaf. Okay? Yan po nanggagaling ang letrang qaf. Mapapansin niyo doon po sa medyo dulo ng ating ngalangala. Kumbaga, qaf. Dulo ng ating ngalangala. Sa itaas dito. Qaf. Medyo, kumbaga yung ngalangala mo ay pinapalaki mo siya sa itaas. Qaf. So, dyan po nababanggit ang letrang qaf. Okay? Letrang qaf. So, yan po mga kapatid ang mga letra na nakuha natin ngayon, inshallah. So, yan po ang huli ay ang letrang qaf. Alhamdulillah. So, basahin po natin ng minsanan mula una, okay, alif hanggang qaf. Okay? Para ma-refresh yung mga napag-aralan natin. Ito po ang letrang alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zay, sin, shin, sod, dod, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf. So, alhamdulillah, mga kapatid, ang tulad ng nakasanayin natin, na sinabi natin na i-record po ninyo yung voice record ninyo ng pagbabasa ninyo mula dito sa God hanggang Qaf. So, wag po lahat, okay? Para inshallah, bawat linggo ay kukunin natin yung 7 letra. Okay? 7 letra. So, magsimula po kayo ng God hanggang Qaf sa mga nais po na mag-voice record at isend sa akin para ma-check natin, ay welcome po kayo, okay? So, ito po ay hindi obligado pero mas mainam po na gawin ninyo para ma-check natin kung tama po ang inyong pagbigkas. Hanggang dito na lang mga kapatid. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.